po naging talagang ayos niyo po yung ating na para samba. Ating po. And isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Amen sa lahat din po ng ating kapatira na nasa hanan o nasa tapo. Good morning po sa inyo. Sa ating sa lubong yung sama sa this time sa bawat isa, iyan ko na po tayo sa ating bigas baga sa pagsamba bayan sa aklat mo ng Roma, Kabanata 12, talata 1, sabay-sabay po natin bigyan ang sabay. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-ay sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa paig ng puso, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos, Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibiuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Sabay-sabay po nating awitin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manatilin po tayo nakatayo po at buksan po natin ang ating Bibles sa Book of 1 Corinthians. Akin pong babasahin ang buong chapter 6. Sundan na lamang po ninyo sa inyong mga mata po. Ganito po ang sinasabi sa verse 1. There any of you, having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints? Know ye not that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertains to this life? If then ye have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Now therefore there is utterly a fault among you.
because you go to law one with another. Why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourselves to be defrauded? Nay, you do wrong and defraud, and that your brethren. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Meat for the belly, and the belly for meats. But God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What? Know ye not that which is joined to the harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But that committeth fornication sinneth against his own body. What? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila sa lahat, muli po Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po Diyos sa panibagong araw na pinagkaloob niyo sa amin. Una sa lahat, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, Panginoon, yung mga maling nagawa namin, Panginoon, sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Itama niyo po, Panginoon, aming puso, ang aming isip, Panginoon. At ganun, nang sa ganun, Panginoon, maging katanggap-tanggap, Panginoon, ang aming pagpuri at pasasalamat, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Diyos, sa araw pong ito na pinagkaloob ninyo sa amin. Panibagong umaga, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga kagalingan, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na may mga karamdaman, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. At muli, Panginoon, sa araw pong ito, muli kaming lumalapit, Panginoon, sa inyo, upang magpuri at magpasalamat, Panginoon, sa ginawa ninyo, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Dakilang Diyos, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit, nilalapit po namin ang amin pong gawain ngayong umaga, Panginoon. Kayo nga po ang manguna sa bawat yugto ng aming pong gawain. Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan sa lahat, Panginoon, ng amin pong gagawin sa araw pong ito. Dakilang Diyos, i-bless mo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nangunguna, Panginoon, sa iglesyang ito. Unang-una, Panginoon, ang aming pong bishop, patuloy niyo siyang palakasin, patuloy niyo pagpalain, Panginoon, at patuloy siyang gamitin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kanyang pinupuntahan, patuloy siyang gamitin bilang daluyan ng pagpapala, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang aming pong resident pastor, Panginoon, ang aming pong Pastor Norman, Panginoon. Patuloy niyo siyang palakasin, pagpalain, Panginoon. At ganon din, Panginoon, ang aming mga kapastoran, Panginoon, na ginagamit mo po sa iglesyang ito, Panginoon.
ang aming mga preachers, deacons, Panginoon, mga workers, dakilang Diyos, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang may isagawa, Panginoon, ang iyong gawain dito sa iglesyang ito, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na niyo pong ginagawa sa buhay namin, sa kalakasan, at higit sa lahat, Panginoon, bless mo po ang aming gawain ngayon, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. This time, manatili po tayo nakatayo at alam ko pong handa na po ang lahat para papurihan ng Panginoon as we sing a song, I Will Praise Him. On the first verse, when I saw the cleansing fountain open wide for all my sin, I obeyed the Spirit's moving when He said, "Will thou be clean?" Come on, Christians! I will praise Him, I will praise Him, praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away its stain. Though the way seems straight and narrow, all I claimed was swept away. My ambitions, plans, and wishes at my feet and ashes lay. I will praise Him, I will praise Him, praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away its stain. Glory, glory to the Father, glory, glory to the Son, glory, glory to the Spirit, glory to the Three in One. I will praise Him, I will praise Him, praise the Lamb for sinners slain. Give Him all the people, for His blood can wash away its stain. Patuloy po tayo mag-awitan as we sing, All Hail the Power. Amen. On the first verse, all hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Let every kindred and every tribe, all this terrestrial ball, to Him all majesty ascribe and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe and crown Him Lord of all. Oh, that with yonder sacred song we at His feet may fall, will join the everlasting song and crown Him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. Amen po. Amen. Salamat, Brother Abel, sa napakasiglang awitan. Sige po, upo na po tayong lahat. At talagang pag ang bawat isa nagpa-participate, nakita natin yung talagang sigla at saya sa ating pong gawain. At yan po patuloy na itinuturo po sa atin nila Pastor Norman, ng ating pong mahal na Bishop, na lahat ng ginagawa po natin dito ay parte po ng ating pong pagsamba sa Panginoon Diyos. Okay? Kaya dapat nagpa-participate tayo. And we see the progress, the improvement ng bawat isa. Talagang nakikita natin yung hindi na lang yung leader ang talagang umaawit, di ba? Lahat po naririnig natin at ramdam po natin yung kasiyahan ng bawat isa. And this time,
Katulad po ng ating pong binanggit, exactly today, yan yung aking pong inaanak ay nagdiriwang po ng kanyang kaarawan. Yan. Yan, si Sister Ann nung 27, pero today, si Sister Andrea. And exactly din today, kaya pala due ito, si Sister Kemby. Yan, lapit na po sila. Meron pa ba? May hapon pa, yung December sa ano na. Hindi, bukas yung December 1. Baka may December 1 dyan. Isabay na natin. Wala. Oh. Hindi ba si Sister Ann? Wala. O, kanta po tayo, Blessed Birthday. Sing it joyfully. Paramdam po natin sa kanila na masaya tayo na nagdiwang po sila ng karawan. All together now. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to... Mas mabilis, go on. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa panibagong edad po na binigay niya po sa akin. Nagpapasalamat rin po ako sa mga bumati na po, tsaka sa babati pa lang po. Nagpapasalamat rin po ako kaila PNG, kaila Pinos po, yan, tsaka mga pastors and staff po dito na patuloy pong gumagabay po sa akin spiritually. And thank you rin po sa discipler ko po, si Ate Kenby po. And shout out po sa Team Anten. Ayan, good morning church po. Thank you po sa lahat po ng bumati at babati pa lang. And pinapasalamat ko po sa Panginoon itong another year po na pinagkalob niya po sa akin. And pinapasalamat ko din po sa Kanya na sa kabila po ng mga taon na nakalipas, nandito pa rin po ako sa church po. Kaya pinapasalamat ko po sa kanya si Tatay Bishop, si Pastor Norman, and syempre po yung nag-alaga rin po sa akin simula po nung bata pa po ako, si Ma'am Liz, yung pastor's wife po sa amin po dati. Ayan, and thankful din po ako syempre sa aking pong magulang, kung hindi po nila pinili na dalhin po kami sa church, siguro po wala rin po ako dito. And thankful din po ako sa mga kapatid ko, ayan po. And syempre po yung sa mga ministry leader po na nag-guide po sa akin and gumagabay at nagtuturo po nagtitrain kay Pastor Jabez and kay Ma'am Kish po. And sa children ministry kay Pastor Nolan. Ayan, thankful po ako sa buhay po na ibinigay po ng Panginoon sa akin na yung maging bahagi po sa ministry po na binigay niya po, pinagkalob niya po sa akin is a privilege po. And alam ko po hindi ko po deserve yun, pero pinagkalob po sa akin ng Panginoon. And lahat po ng, kung pagkakalob pa po ng Panginoon, buhay pa po ako sa mga susunod na taon, I hope and I pray po na patuloy pa rin po ako nagpupuri at nagsaserve po para po sa Panginoon. Maraming salamat po. To God be the glory po. Birthday to you. Amen. Salamat, Nak. Salamat, Sister Kemby. Yan. Okay, wag mo daw po kayong kaibahan. Nandiyan po yung daddy, sa likod. Amen, si pare. Yan. Okay? So, isa rin po sa kagalakan ng ating pong iglesia sapagkat ang dami po nating bisita. Amen? So, tayo po yung nagpapasalamat sa mga masisipag na patuloy na nag-aanyaya dahil yun po yung tibok talaga ng ating pong church, yung soul winning. Amen. So meron po tayong talaga nangunguna dyan si Preacher Jonel na talagang pinapaigting yung ating pong soul winning. At ito po yung isang bunga, okay? Katibayan na talagang nagwo-work po yung ating pong program for soul winning. Kasama po natin, tawag dito, bunga po ito ng Bible study po, okay? Kasama po natin si parehong prinsipe ito. Prince Gian. Yan. Prince Gian. Yan, pwedeng pa tayo? Yan. Kambal pala to siguro. Isa, Prince Ryan. Yan. Kambal pala yun. Kaya pala parehong prinsipe. Yan. Ay, Kian pala. Kay pala to. Kay Prince Gian and Prince Kian. Okay? So, resulta po yan ng ating pong Bible study sa ASAC po. Okay? So, again, salamat kila Brother Sigen, Preacher Jonel, okay? Kasama rin natin,
Kung meron tayong prinsipe, meron din tayong prinsesa. Kasama naman natin si Princess Duron. Ayan, kala nyo nagbibiro ko. Princess, asa si Princess? Ayun di ba? Kala nyo nagbibiro, may princess. Tingnan natin kung may hari tayo dito. Baka meron. Tingnan. Mali mo, di ba? Wala. Joke. Kasama rin natin this morning, bisita naman po siya ng aking din pong inaanak na si Brother Mark. Again, salamat po sa nag-pray sa tagumpay ng art exhibit po. So, kasama rin natin this morning si RG Balobal. Yan, yon, okay? So, katabi po siya ni Kuya Mark. So, thank you so much. Taga-Sampaloc lang, So, okay. So, pwedeng dito po yan. At kasama din po niya, taga-Sampaloc lang din sila, si Maki Buot. Maki, yon. So, mga bisita po ito ni Brother Mark. So, mga taga-Sampaloc lang, at least makuha po natin yung exact address po nila. Huwag na po yung suking tindahan, Address lang. Kasama rin po natin this morning si Ana Rose Moro. Ana Rose. Yon, sa likod. I think bisita rin to Mark. Okay, kasama rin sa bisita ni Kuya Mark. And last but not the least, kasama rin po natin, bisita po siya ni Joanna Claire Rambak, Robina K. Diesel. Yon, okay? So, pwede po ba tayo para ma-recognize lang? Ayan, so, di ba? So, bisita po siya ni Joanna Claire, Robina K. Meron pa po, baka merong first time dito. Yon, meron. Ayun, nagsusulat. Para at least, eto na siguro yung hari. Hindi natin, para suspense, di ba? Hindi natin, at least ma-recognize po natin. Ayaw po nating mapalagpas yung pagkakataon. Dito po kasi sa aming church, talagang napakahalaga po ng bisita natin. At talagang kami nagpapasalamat. Bisita naman po siya ni Sister Jen Corsino. Kasama po natin this morning si Dana Sophia Arganda. Dana Sophia Arganda. Pwede pong patayo para ma-recognize lang. Yon, okay. And also kasama niya si Daniel John Arganda. Mga taga-Batangas po sila. Yan, okay. Meron pa pong isa, di ba? Ang dami. So, ready na yung ating mga soul winning mamaya, okay? Para ma-share natin to, okay? Kasama rin natin si Mark Platz. Sorry, Platz ba to? Mark Platz, yan. Yon. So, thank you so much. So, invited po siya ni Pastor Enricel Mariano po, okay? From Canada. So, I think baka may relative po doon. So, salamat. Thank you so much. At baka meron pa pong first time na hindi po natin nabigyan. Gusto po namin kayong ma-welcome. So, kung wala na po. So, first time po, again, paalala po natin sa first na pag-stanza ng kanta natin, wala muna pong magkakamayan. Sa lugar lang po muna natin. So, tayo pong lahat ay tumayo as we sing. Ligaya ng buhay. Amen. Bakit mo tayo ng masaya masiglang? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng Magkamayan mo tayo lahat. Let's buhay. shake hands one another. What a happy life it will be if you know My Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive it as today. And you'll have a ligaya ng buhay, everybody. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang
maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Habang hinihintay po natin ang bawat isa na makabalik po sa kanilang upuan, no? Welcome din po natin yung mga bisita po natin sa online. At before po tayo magkaloob sa Panginoon, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nakasaad sa 1 Chronicles chapter 29 verses 12 to 14. 1 Chronicles chapter 29 verses 12 to 14. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thy hand it is to make great and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin para po sa ating pagkakaloob. Ama naming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan po namin kayo sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya, sa inyong habag, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa patuloy na pagsustain ng aming buhay, ng aming mga pangailangan, Panginoon. At salamat po sa pagkakataon na makakapagbalik kami, Panginoon, ng handog at kaloob mula sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon. Linisin po ang aming puso, Panginoon. Maging karapat-dapat po ang aming handog at kaloob, Panginoon. At patuloy niyo pong gamitin sa ikalalagana, Panginoon, ikalalago, Panginoon, ang inyong gawain. At patuloy niyo po kaming turuan na magbigay, Panginoon, ng may mabuting kalooban, Panginoon, at ang may kasiyahan, Panginoon. Muli, salamat po sa pagkakataong ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano na po tayo makaupo? Awitin po natin anything that costs me nothing. Cannot come before a righteous holy Lord, offer to Him worldly things I do not need, and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, offering of highest price, a servant to the Lord. Everybody, let's sing. I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. One more time. I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing.
disappointments to unfold. But God had a different plan for what life would bring my way. And although I may not understand, I can trust the Lord and say, here's my life, I surrender. All my plans and all my dreams that I thought was best for me. Here's my life for your glory. Take the pen from my hand and write out your story. And although I may never fully understand, I want to be willing to say, Lord, here's my Here's my life, I surrender. All my plans and all my dreams that I felt the best for me. Use my life for glory. Take the pen from my hand and write out your story. And although I may never fully understand, I want to be willing to say, take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Here's my life, I surrender. All my plans and all my dreams that I thought were best for me. Use my life for your glory. Take the pen from my hand and write out your story. And although I may never fully understand, I want to be willing to say, I want to be willing to say, Lord, here's my life. Amen. Salamat po sa lahat ng... Hello. Yan, salamat po sa ating pong birthday girls. Yan. So this time, di na po para patagalin natin. Alam ko po kayo po excited na. Amen? Para po sa pakikinig ng salita ng Diyos, ihanda na po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga notes para po maisulat po natin at mapagnilay-nilayan din po natin sa ating pong mga tahanan as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng ating pong mahal na pastor, Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Kalye 14. I'm sabi po sa akin kanina, PNG, ready ka na ba mag-street preaching? Sapagkat nandito tayo ngayon sa Kalye 14. Sa mga nagtatanong po, mamaya po ay meron pong kids musical. No? Yan po yung pinaghandaan nila, pinaghirapan po nila ng ilang buwan. At mamaya mapapanood na po natin yan. Kaya very excited din po ako, no? Kaya siguro tapusin natin agad yung preaching para mamaya na agad, no? O, parang ang dami nag-amen, ha? Opo.
So, mamaya po, wag po kayong mawawala. Attend po tayo, no? Yung kids musical po natin, mamaya po natin mapapanood po yan. At sa mga magtatanong po, wala po tayong live stream mamaya pong hapon. So kung gusto nyo mapanood yan, pumunta po talaga kayo dito. So hindi po natin siya ila-live stream mamaya pong hapon. Ganun din po sa mga kasama po natin sa online, baka po mag-expect po kayo, no, na mamaya po ay may gospel or live stream. May gospel hour po, pero special po siya at hindi po natin ila-live stream. So yan po yung ating pong play. Anyway, yung hindi kayang makapunta po mamaya, may rerun pa yan sa December 6. Tama po, no? Sa December 6, pero more on sa mga centers po natin yan. Pero welcome pa rin po ang lahat na pumunta at manood. Dahil na kung gusto nyo ma-experience for the second time, yung pinaghandaan po ng ating pong mga children, mga kabataan po dito po sa church po natin. Palakpakan naman po natin ng bawat isa, no? Ang lahat po ng mga naghirap po niyan. Very excited po tayo dyan. Salamat po sa lahat po na nag-support po sa ministeryo po na ito. Lalo na po mamaya po yung mga nag-sponsor po, no? Sa atin po, yung mga VIP sponsors po natin. Nawa po ay magustuhan nyo mamaya yung pagsasadula po dito po sa Calle 14. Okay po. So ang ating pong mahal na bishop ay nasa La Union pa rin po at babalik na po siya next week, no? So magpapareho na po yung time zone natin kasama po si Bishop. Opo, so pag-pray natin siya patuloy yung kalakasan po ng kanyang katawan, no? At ganun din pag-pray din po natin ating pong Ma'am Maris, no? Medyo may konting karamdaman lamang po yung ating pong Ma'am Maris. So sige po, tayo na po tayong lahat. Ating pong basahin ating pong mga verses po ngayong umaga po na ito. Babasahin ko na lang po, sundan nyo na lang po sa inyo pong mga mata. Sa ating pong mga first-time visitors, welcome po kayo sa Living Water Baptist Church. Dito po sa amin pong church, hindi po kami nag-i-introduce po ng relihiyon. Hindi po namin sinasabing mag-convert ka sa relihiyon, kundi ang amin po tinuturo dito ay walang iba kundi ang salita lamang po ng Diyos. Kaya we preach nothing but the word, we please no one but the Lord. Here in this church, yan po ang aming pong commitment. Kaya kung makikinig po kayo sa mensahe po ngayong umaga po na ito, ang aming pong commitment, salita lamang po ng Diyos ang aming pong tuturo sa inyo. Wala pong ibang agenda ang church po na ito, kundi ipakalat po, ituro po ang dalisay na salita po ng Diyos. Okay po, so babasahin ko po ang Psalm chapter 5 verse 7. And then ipitan nyo po yan, pupunta naman po tayo sa Psalm chapter 96 verse 9. So Psalm chapter 5 verse 7 muna, and then Psalm 96 verse 9. Babasahin ko na lang po, sundan nyo na lang po sa inyong pong mga paningin. Psalm chapter 5 verse 7. But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear will I worship toward thy holy temple. Psalm chapter 96 verse 9. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him. Fear before Him all the earth. Let me now give you the message that I entitled, The High Respect of the True Worshippers. The high respect of the true worshippers. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, we praise you in spirit and in truth, O God. Lord, open our hearts, open our minds. May we listen to your word carefully, O God. This morning, please talk to us through your word. Panginoon, gabayan niyo po kayo, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay matuto, ma-rebuke, maitama ang aming po mga sarili. Especially po, Lord, maitama namin ang aming pong worship at mabigay namin sa inyo, Panginoon, ang mataas na paggalang sa aming pong paglilingkod at sa aming pong pagsamba. Patuloy niyo pong ingatan po ang bawat isa po sa amin, even po yung mga kasama po namin sa online, nawa po Panginoon, sila po ay matuto din po sa aming po pag-aaral ngayong umaga po na ito. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bigyan niyo po ako ng mabuting kalusugan. Ganun Panginoon, aming po mahal na bishop, patuloy niyo po siyang ingatan, bigyan ng mabuting kalusugan, at tulungan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang mga preachings ngayong araw po na ito, at maging blessing po siya sa lahat po ng mga pakinig. Even Panginoon, yung kids musical namin mamaya po, nawa po ay maging maayos po ang lahat po, ang technical, ang lahat po ng mga arte, Panginoon, ang lahat ng kasama po sa programa, even yung mga bisita, Panginoon, namin, at lahat po ng mga makakapakinig, Panginoon, ng mensahe po ng kaligtasan, nawa, Panginoon, buksan po nilang inyong puso, ang kanilang puso, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus upang sila po ay maligtas. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari po kayong umupo. No, so nasa series pa rin po tayo ng ating pong pag-aaral, at yung una po nating preaching dito po sa series na to, ano po yung title? Wanted True Worshippers. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan.
Yung pangalawang preaching po natin, ano po yung kasunod? The heart of the true worshipers. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Yung pangatlo nating preaching, the song of the true worshipers. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. At nasa pang-apat na po tayo na series po ng preaching po na ito, kung saan ating po kinatakel, yung sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Kaya naman ang titulo po ng ating pong mensahe po ngayong araw po na ito, yung pamagat po ng ating pong message, the high respect, mataas na paggalang ng mga totoong sumasamba sa ating pong Panginoon. Ang sabi po sa mga verses po na ating pong nabasa, Psalm chapter 5 verse 7, But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear will I worship toward thy holy temple. So malinaw po na yung psalmist, ang sinasabi niya dito, pupunta siya sa tahanan ng Panginoon, pupunta siya doon sa bahay ng Panginoon, at siya ay magpupuri ng merong pong pagkatakot. Mamaya pa explain po natin kung ano po yung klaseng fear ang tinutukoy po dyan. Pagdating po sa Psalm 96 verse 9, ang sabi doon, Oh, worship the Lord. Ano yung po pag may word na oh? Ano pong ibig sabihin po niyan? Kapag sinasabing oh, parang ito po ay nag-aaya. Nagpapakita to ng emosyon. Oh, worship the Lord. Parang sinasabi niyan, halika na, mag-worship na tayo sa Panginoon. At sabi doon, we worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. Alam niyo po, ang respeto daw ay hindi daw basta binibigay. Sabi po, respect is not given. Respect is earned. Di ba? Parang dati, narinig natin yung sa yung isang sikat sa PBB dati, no? Sabi niya, ang respect, in-earn yan. Sabi doon, no? Totoo naman po, ang respect po, in-earn po talaga. At sa preaching po na ito, gusto ko pong ipakita sa inyo, bakit deserve ng Panginoon, hindi lamang yung plain respect, but high respect. I want you to see that God really earned our high respect. Na kailangan bigyan natin ng mataas sa paggalang ang ating pong Diyos, lalo na po sa ating pong pagsamba. Point number 1, diretso na po tayo. Point number 1, we have to worship God with high respect. Remember that we're worshiping a great God. Remember that we're worshiping a great God. Tingnan niyo po yung sinabi po sa 2 Samuel 7 verses 18 to 22. 2 Samuel 7, 18 to 22. Then went King David in and sat before the Lord, and he said, Who am I, O Lord God, and what is my house that thou hast brought me hitherto? And this was yet a small thing in thy sight, O Lord God, but thou hast spoken also of thy servant's house for a great while to come. And is this the manner of man, O Lord God? And what can David say more unto thee? For thou, Lord God, knowest thy servant, for thy word's sake, and according to thine own heart hast thou done all these great things to make thy servant know them. Alam natin kung ano nangyari sa buhay ni David. Alam natin kung saan lang siya nanggaling at kung paano siya promote ng Panginoon. Kaya ang sabi ni David, nung siya po ay hari na, sino ako? Sino ang aking mga tao? Bakit ako iniisip mo, Panginoon? Tignan niyo po yung sinabi po sa verse 22. Everybody, basahin po natin. Ready? Begin. There's none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. Napakaganda po na kapag tayo sumasamba, naaalala natin na ang Diyos natin, He is great and powerful. Pag tayo po'y pupunta po sa church at tayo po'y sasamba sa Panginoon, bibigyan po natin siya ng mataas na paggalang kasi alam natin that our God is a great God. At yan po ang sabi po ni King David, Wherefore thou art great, O Lord God, for there is none like thee,
Neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. Alam niyo po kung bakit po great ang ating pong Diyos? Number one, there is none like Him. Meron bang katulad ang Diyos sa buhay po natin? Walang ibang katulad po o katumbas ang ating Diyos. There is none like Him. Alam niyo po, pwede nating sabihin, di ba, na ang isang tao ay maganda sa paningin natin, walang ibang kasing ganda. Walang ibang maganda sa paningin ko, kundi ikaw lamang. Pero ang katotohanan niyan, ang reality naman, minsan may nakikita tayo na talagang in physical aspect, mas maganda naman talaga. May gano'n naman talaga eh. Pero sa emotional, affection, relational aspect, talagang possible naman yun na ikaw lang ang maganda sa aking paningin. Pero ang totoo nun, may makikita tayo. Makita mo lang yung mga Miss Universe. Minsan, masasabi mo, ay, ang ganda nun, no? Diba? Pero pagdating sa usapan ng presensya ng Diyos sa buhay natin, pagdating sa usapan kung sino ang Diyos sa buhay natin, there is none like Him. Pag na-realize po natin, itong bagay po na ito, kaya pala great ang Panginoon kasi wala siyang katulad. Wala siyang katumbas sa buhay natin. Wala siyang katumbas sa kahit saan dito po sa mundo o kahit saan po sa kalawakan. Pangalawa po, hindi lang there is none like Him. There is nothing that He can't do. Is there anything too hard for God? Meron bang mahirap po sa ating pong Diyos? Wala pong hindi kayang gawin ang Diyos. In fact, kayang gisingin ng Diyos ang natutulog mong kaluluwa. O tingnan mo, yung kaluluwa na nakatabi mo. Sabi mo, ginigising ka ngayon ng Panginoon, ha? Gumawa ang paraan para gisingin ka. There is nothing He couldn't do. Yan po ang Diyos po natin. Minsan lang nawawalan po tayo ng pananampalataya. Minsan lang nangihina po tayo at nakakalimutan natin itong mga bagay po na ito. Pero kailangan po natin tandaan na walang panahon na hindi kaya ng Panginoon ang lahat ng bagay. Problema natin, pwede natin sabihin, hey, I have a great God. Kahit gaano kalaki ang problema mo, you have a great God. If we know these things, anong ibibigay mo sa Panginoon? High respect. There is none like Him. There is nothing that He can do. And there is never a name worth praising like the name of our God. Alam nyo yung mga Diyos ng yung mga ibang samahan, yung Diyos nila, either namatay na, or may limitation, or may kasinungalingan. Pero yung Diyos ng Biblia natin, yan po ang ating pong pinanampalatayaan. Yung Diyos po natin, alam po natin na walang katumbas. There is none like Him. There is nothing He can do. At walang ibang pangalan na dapat purihin, kundi Diyos lamang po. Ang tinutukoy ko po, yung Diyos po ng Biblia. At yan po ang Diyos natin dito. Kapag nakita po natin kung gaano po ka-great ang Panginoon, kapag nalaman natin that God is great because there is none like Him, there is nothing that He could do, there is never a name like Him worth praising, marirealize natin how small we are. Napakaliit lang natin. Alam niyo po, pag tumingin tayo sa kalawakan sa gabi, sa mata lang po natin, ang makikita po natin, o kaya natin makita, around 5,000 stars. Kapag meron kang dalang telescope, mga 4-inch telescope, you can see around 2 million stars. Okay? Kapag nasa observatory ka, yung mga 200-inch mirror po nila doon sa observatory, it can observe around 1 billion stars. And if you want to travel the whole universe, it would take us at the speed of light, okay? Speed of light po ito ha, pinag-uusapan, 40 billion years. Ganun po kalaki yung universe. Ganun po kalaki yun. And yet, ano po tayo sa universe? Tayo po ay napakaliit. Speck lang po tayo in this universe. Our God is that great. He created this universe. And you are small. Sana ma-realize natin, in the greatness of God, you are small in His sight. We are all small here in the sight and the presence of God.
Kaya wala po dapat sa atin na pupunta sa church na nagmamalaki po sa Diyos. Dahil maliit ka lang sa harapan ng Diyos, maliit lamang tayo sa harapan ng Diyos. Kung boss po tayo sa kumpanya po natin, pagdating po natin sa church, dapat servant po tayo. Kung kinatatakutan po tayo sa ating pong kumpanya sa labas, kapag tayo po ay nasa church, dapat tayo po ang may takot sa Diyos. Bakit po? Dahil ang Diyos pa rin po ay mas mataas sa atin. We are nothing in His sight. Alam niyo po, yung mga alikabok sa bahay po natin, parang ganun lang po tayo sa harapan ng Diyos. We are that small. Kaya dapat wala po magmamalaki sa atin dito, na kapag tayo pupunta po sa church, yung bang hindi mo ibibigay yung high respect sa ating pong Panginoon. Bakit? Malit lang naman tayo sa harapan ng Diyos eh. Kaya nga pupunta tayo dito, in the multitude of thy mercy. Awa lamang ng Diyos kung bakit po tayo nandito. Kaya kapag na-realize po natin how great God is, sana ma-realize din po natin how small we are. We know that God is great, that we're worshiping a great God, at sana ma-realize natin how small we are. Number 2, sana ma-realize din po natin how subject we should be to Him. Dapat nagpapa-under po tayo sa Panginoon. Dapat nagpapasakop po tayo sa Panginoon. Kaya dapat po, di ba, kung anong kalooban ng Panginoon, yun po yung gagawin po natin. Ang sabi ng Panginoon, huwag pabayaan ang pagtitipon, dapat umaattend po tayo ng church. Ang sabi ng Panginoon, ibigay natin yung para sa Kanya, unahin natin siya, dapat gawin po natin yun. Ang sabi ng Panginoon, pag umaawit tayo, dapat with gladness, umaawit po tayo, dapat galing po sa puso, dapat sundin po natin yun. Kapag pumunta po tayo sa church late, nagpapakita ba yun ng subjection? Nagpapakita po ba yun ng submission? Kapag uma-absent po tayo sa church, nagpapakita po ba yun ng submission? Nagpapakita po ba yun ng subjection? Sana po pag worship service, isa po tayo sa nauuna sa church. Napakaganda po ng mga testimony po ng mga Kristiyano na before service, even minsan 1 hour before the service, nandito na po sa church. Bakit po? Kasi may time ka para mag-meditate, may time ka para makipag-fellowship. Lalo na sa ating pong Panginoon, matama niyo po yung puso niyo before you go here in the church or before the worship service starts. Maganda pong yun po yung pakita po natin sa harapan po ng Diyos. Ang hirap po ipakita yung submission. Ang hirap po ipakita na kayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos kung pupunta ka sa church, late ka. Parang nagmamalaki ka pa sa Panginoon na parang hindi mo binibigyan ng importansya yung pagsamba po sa Kanya. Importante po ang pagsamba sa Panginoon. Leaders po ng church. Pag leader po tayo ng church, dapat po nauuna po tayo sa service. Minsan po nakakahiya po na nauuna pa yung bisita po kaysa po sa atin. Hindi na po ako muna magpapreno po, no? Kasi maganda po maintindihan po natin. Pagsamba po ang ating pong pinag-uusapan. Hindi maganda na sumasamba tayo sa Panginoon, tapos 50% lang yung kaya mong ibigay. 10% lang ng buhay mo yung kaya mong ibigay, yung oras mo. Pag sa trabaho, pag na-late ka, takot at takot ka. Kasi baka mamaya mapagalitan ako ng boss ko. Pag sa church, okay lang malate. Kung mapagalitan ka ng boss natin sa langit. Sana po, magbago na po tayo. Give the high respect sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Of course, naintindihan natin kung talagang merong mga certain valid excuses, pero alam ng Diyos yan kung totoong valid po yan. Pero sana mga kapatid, ibigay po natin yung tamang pagsamba, yung totoong pagsamba, at nararapat na pagsamba para po sa ating Panginoon. High respect ang ibigay po natin. Huwag lang respeto, mataas na paggalang ang ibigay natin sa ating pong Panginoon. Bakit po? Because He is a great God. If we are worshiping God, kung tayo po sumasamba sa Diyos, dapat ipakita po natin na may takot po tayo sa Diyos. Kaya gusto kong itama rin po natin yung ating pong mga ways, mga kapatid. Diba? Hindi lang po yan sa idea ng pagpunta dito ng late. Hindi lang po yan sa idea ng may napababayaan tayong aspeto ng ating pong pagsamba. Bakit po? Kasi dapat pupunta tayo dito, sasamba tayo sa Panginoon, may takot tayo sa Diyos. So dapat malinis yung ating pong puso at kalooban. Dapat sumasamba tayo sa spirito at katotohanan. Dapat tayo sumasamba sa pagpupuri at awitan at sa mga susunod pa po ng mga series po natin.
Kaya binigay ng Panginoon tong mensahe po na ito kasi ang gusto ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya yung tamang pagsamba at yung mataas na paggalang sa pagsamba po natin sa Kanya. If we are worshiping God, we should show the fear of the Lord. He deserves to be served with fear. Ulitin ko po, He deserves to be served with fear. When we realize God is great, dapat dinadala nito tayo sa takot. At meron pong dalawang idea po sa takot na yan. Okay? Yung una pong idea, ito po hindi po yung takot na parang horror. Ito po hindi yung takot na, ito yung sinasabi ni Bishop na parang, ganon. Yung natakot ka, ganon. Hindi po ganon yung tukoy po natin. Yung fear of the Lord dito, dalawa po yung idea. Una, yung actual fear na baka mamaya magalit ang Diyos sa atin dahil sa ginagawa nating mga kasamaan o kasalanan. Siyempre, sino ba namang anak, di ba, ang hindi matatakot sa palo ng kanyang magulang? Di ba kapag ang bata, gumawa ka na naman ng kakulitan mamaya ka sa akin. Minsan nga, mata lang Takot na takot na yung Naalala ko tuloy yung testimony ni Preacher Jonel Yung nakagawa siya ng kakulitan, ang sabi ng tatay niya, papaluin siya. So sa takot niyang ginawa niya, ang advice ng kapatid niya, maglagay daw ng, Preacher Jonel? Maglagay ng karton, magpatong ng damit. Magpatong daw ng damit, pag pinalo, hindi masakit. Ang ginawa ni Preacher Jonel, ilang patong ng damit ang ginawa mo? 6 na patong ng damit. So, umepekto ba, Pastor? Ayon sa kanyang testimonya, pinahubad sa kanya yung lahat ng damit, so wala din. Bakit niya gagawin yun? Kasi takot siya dun sa palo. So, ganun din po yun. Nandun yung takot natin na baka mamaya sa kasalanan natin, mapalo tayo ng Diyos. At yung pangalawang idea po, nung fear po dyan, ay yung reverential fear. Na dahil mataas yung ating pong pagsamba, dahil yung mataas yung ating pong respeto sa ating pong Panginoon, nandun po yung ating pong takot. Realizing that we are small, in awe of Him. That God, you're awesome, and I am small. Kaya ang mangyayari po dyan, nandun yung ating pong pagyukod sa ating pong Panginoon. Yun po yung pangalawang idea po ng fear. Yung produkto po yan ng so much respect sa greatness po ng ating pong Panginoon. That's the reason bakit tayo lumuluhod, bakit tayo yumuyukod sa presensya po ng Diyos. It's to show reverence to Him. Amen? Amen po? Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Okay. So kapag na-realize po natin that God is great, it should bring us to fear. When we worship Him, when we serve Him, it should be with fear. Yung takot ba na in awe of God, reverential fear po yung tawag po doon. Mataas po yung paggaya sa Panginoon, kaya nandun po yung ating pong pagkilala sa ating pong Diyos. Tignan niyo po ilang mga verses po. Psalm chapter 2 verses 11 and 12. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Psalm chapter 2 verses 11 and 12. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest He be angry. Yung ibig sabihin po ng kiss the Son dyan, yung kiss po ay pagpapakita po yan ng submission. Yung idea po ng paghalik at pag-submit po yan sa Panginoon, yung prostration ang tinatawag po dyan. Yung hahalik po doon po sa Diyos anak. Yun po yung idea po niyan. Kiss the Son, lest He be angry, and He perish from the way. So makikita po ninyo dito, yung idea po ng fear. Na serve the Lord with fear, nandun yung idea ng submission, nandun yung idea ng in awe of God, at nandun yung idea na ayaw mong magalit ang Diyos. Lest He be angry and ye perish from the way when His wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in Him. Psalm chapter 33 verse 8. Psalm chapter 33 verse 8. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Yan naman po yung idea ng fear po dyan. In awe of God. God, you are awesome. I want to serve you because you are awesome. Ganun po yung idea po niyan. Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding of all they that do His commandments, His praise endureth forever. Proverbs chapter 3 verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart
from evil. Ano po yung una nating punto? To give high respect as a true worshiper of God, we have to remember that we're worshiping a great God. Number 2, remember that we're worshiping a guiltless God. We're worshiping a guiltless God. Ang ating pong sinasamba ay Diyos na walang sala. Ang ating pong sinasamba ay Diyos na banal, na hindi pwedeng haluan ng kasalanan. Yan po yung naging ating pong topic last Sunday. Now when we worship God, we have to worship God with a clean heart. Dahil hindi po pwedeng haluan ng unrighteousness, ang righteousness ng ating pong Diyos. Alam niyo po, nilerespeto natin ang isang tao because of his acts. We respect someone because of his acts. Alam niyo po kung paano po natin malulose yung respect sa isang tao? We lose respect to someone kapag na-mess up niya yung reputation niya or nasira niya yung tiwala na ibinigay sa kanya. That's when we lose respect to a person. Di ba? Yung isang respetadong tao, kapag siya gumawa ng mali, masisira yung respeto. Mawawala yung respeto. Minsan nga, may mga politiko na for many years in their lives, di ba? Nirerespeto sila, pero biglang nagkaroon ng connection sa flood control, bagsak yung reputation nila. Dati, pinupuri sila ng mga tao, pero dahil na-involve sila ngayon, di ba, sa mga katiwalian sa gobyerno, kahit hindi pa napapatunayan, sira ang respeto ng tao sa kanila. Tama po? At minsan, kahit mapatunayan na hindi naman sila kasama doon, ay forever nang sira yung respeto. Ganun po kadali po, mapasira po ang respeto. Ang Panginoon po natin, He deserves high respect because, number 1, He is holy. Alam natin na hindi makakaluan ng maling gawi ang ating pong Diyos. He is a guiltless God. He is a holy God. He is a sinless God. Amen? So, hindi pwedeng mawala yung respeto dapat natin sa Kanya. Bakit? Kasi never will come a time na magkakamali ang Diyos o magkakasala ang Diyos. Amen. Tinipis namin po sa Psalm chapter 5 verse 7. Psalm chapter 5 verse 7. But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy. Sa Psalm 96 verse 9, O worship the Lord in the beauty of holiness. Sasambay natin ang Diyos sa kagandahan, kalikitan ng Kanyang kabanalan. In the multitude of God's mercy. Remember, kung bakit kailangan mong bigyan ng Panginoon ng mataas sa paggalang, dahil walang kasalanan ang Diyos. Karespeto ang Diyos dahil siya ay banal na Diyos. Number 2, hindi lang po siya banal, hindi lang siya holy, He is also honest. He is trustworthy. He cannot lie. When He promises, He will fulfill. Amen? Yun ang maganda po sa Diyos po sinasamba po natin eh. Ang lahat ng Kanyang pangako, siguradong tutuparin po ng ating pong Panginoon. At yan po ay may pruweba po sa kasaysayan na lahat po ng pinangako ng Panginoon, tinupad po niya. At may mga pangako po ang Panginoon na tutuparin pa niya in the future. And that's what we are looking forward to. Yung mga promises sa Panginoon na tutuparin niya po sa mga buhay po ng bawat isa po sa atin. Especially in the grand plan of salvation. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen. Na-appreciate niyo po ba ang message? Amen. Hindi lang po holy ang Panginoon, He is also honest. Sabi sa Numbers 23 verse 19. Numbers 23 verse 19. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it good? If my God is a liar, I don't trust my God. But praise God, my God is honest. My God is true. My God is a trustworthy God. My God is worthy to be respected, to be given high respect. Bakit? Because what He says, He will do.
At ang dami na pong napatunayan ng Diyos sa buhay ko po. Ewan ko po sa inyo. Anong klase ng Diyos ang meron po tayo? Basta ang Diyos na akin pong sinasamba ay Diyos na makatotohanan at puno ng katotohanan. Kung anong sinasabi ng Panginoon, tutuparin ng Panginoon sa buhay ko. Never akong pinabayaan ng Panginoon. Never pinabayaan ng Panginoon ang aking pamilya. At kung sinabi ng Panginoon na dadalhin niya ako sa kalangitan someday, alam kong tutuparin ng Panginoon yan. Remember that we're worshiping a guiltless God. He deserves high respect because He is holy, He is honest, and He has higher ways. Sabi ko po kanina, maliit lang tayo sa harapan ng Diyos. Sana nare-realize po natin yan. Kaya kung palalakihin natin yung ating pong bitterness, palalakihin natin sa buhay natin yung ating kasalanan, palalakihin natin yung mga physical incapabilities po natin sa harapan ng Diyos, parang hindi deserve ng Diyos yun. Imagine mo, napakaliit mo lang, tapos tulog ka pa sa preaching ng Panginoon. Napakaliit mo lang, tapos hindi pa tama yung puso mo, sumasamba sa Panginoon. Parang hindi deserve ng Panginoon. Binigyan ka na nga ng Panginoon special, di ba? Nasabi ko ba yung pangatlo nun? Special? Oo. Hindi ka lang basta small sa harapan ng Panginoon, hindi ka lang dapat subject sa harapan niya, special ka din sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi ang liit mo lang, pero binigyan ka ng opportunity ng Panginoon, sumamba sa Kanya. So dapat na-realize po natin yan. At makita po natin that He is holy, He is honest, and He has higher ways. Hindi ka lang maliit, mababa din tayo sa harapan ng Diyos. We are definitely low before God, but sin made us lower. Mababa na tayo sa harapan ng Diyos, okay? Pero dahil sa kasalanan, lalo po tayo naging mas mababa pa po. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Dahil sa kasalanan, tayo po ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Isaiah 55 verse 9, for as the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So dapat ma-realize po natin na dahil holy siya, dahil honest siya, and He is higher than us, He deserves seekers of His forgiveness. Ang deserve ng Panginoon, yung mga lumalapit sa Kanya na humihingi po ng Kanyang kapatawaran. Dahil sabi ko nga po sa inyo po, dahil higher ways po ang ating pong Panginoon, lahat ng ways natin sa Panginoon, hindi naman talaga katanggap-tanggap. Kaya ang kailangan, lumapit po tayo sa Panginoon nang may pusong humihingi po ng awa, may pusong humihingi po ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. Alam niyo po, man has nowhere to go in God's presence. Bakit po? Number 1, all our righteousnesses are unacceptable. Lahat po ng katuwiran ng tao ay hindi naman talaga katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang sabi po ng Isaiah chapter 64 verse 6, Isaiah chapter 64 verse 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. Maruming basahan lamang po tayo sa harapan ng Diyos, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Kaya makita po, man has nowhere to go in God's presence. Bakit? All our righteousnesses are unacceptable in His sight. All our reasonings are useless. Lahat po ng ating po magiging excuses sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung ating pong iniisip. Alam ng Panginoon yung ating pong mga agenda. Alam po ng Panginoon yung ating pong mga motibo. Alam ng Panginoon yung ating pong puso. Lahat po ng reasonings natin, useless po yan sa harapan ng Panginoon. What will stand is the truth of God. Not our version of truth, but the truth of God. Kaya mga kapatid, kapag tayo po yung magmi-ministry, tapos parang tinatamad tayo, pagod naman ako, maintindihan naman ng Panginoon. Alam naman ng Panginoon na kaya mo. Alam ng Panginoon yung capabilities mo. Hindi ko ito maibigay kasi ano pa ako, Panginoon nagbigay sa iyo yan. Alam ng Panginoon kung paano kanya pagpapalain. Alam ng Panginoon kung paano mo mababayaran yung mga bills mo. Ang gusto lang naman ng Panginoon, unahin mo siya. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi trabaho niyo ang nagpapakain sa inyo.
Hindi yung source of income nyo dito sa mundo. Ang nagpapakain po sa inyo, yung Diyos natin sa langit. Dahil ang katotohanan, yung iniingatan mong trabaho, pwedeng mawala yan sa isang iglap. Kaya ang ating pong pangahawakan, hindi trabaho, hindi yung pamilya natin, hindi yung bigay ng kung sino. Ang pangahawakan po natin, yung kilos po ng Diyos. Kaya huwag niyong i-offend ang Diyos. Huwag niyong kakayaan na ang Diyos ay, alam niyo yun, yung parang huli siya sa buhay niyo. Bakit? Siya ang nagpo-provide ng pangangailangan mo. Ano pong premise po natin dito? Marami naman pong nagtatrabaho, magaganda ng trabaho, pero kulang pa rin. Di ba po? Marami sa atin dito nakakaranas ng ganun. Nakayod-kayod na sa trabaho, pero kulang pa rin. Pero meron, ito lang ang kanilang sinisweldo, pero fulfilled lahat ng pangangailangan. Bakit? Kasi sa Diyos sila nangahawakan. Na-realize ko po yun, na kahit gano'ng kataas yung sweldo, sa experience ko yun po, kahit gano'ng kataas ang sweldo mo, kung hindi mo uunahin ang Diyos, magkukulang at magkukulang ka pa din. Pero kahit ito lang ang sinisweldo mo, ito lang yung nakukuha mo, ito lang yung natatanggap mo, makikita mo yung fulfillment, yung satisfaction, yung peace, makikita mo yung provision. Ipro-provide po talaga ng Panginoon. Don't put God in the back seat. Hayaan mong siya ang driver ng buhay mo. Sana ma-realize po natin ito, no? Na nothing will stand in the presence of God. Our unrighteousnesses, di ba? Unacceptable yan. Our reasonings, di ba? Unreasonable yan. Even all our recognitions, unprofitable yan sa harapan ng Panginoon. Wala pong value, di ba? Yung reasonings natin, useless yan. Ang recognitions natin, unprofitable yan sa harapan ng Panginoon. Ano ibig sabihin po nun? Kahit mataas ang makuha mong grades, kahit ikaw ang palakpakan ng mga tao, kahit manalo ka sa mga patimpalak, kahit ikaw ang ma-promote na pinakamataas sa kumpanya, lahat po yan ay unprofitable pa rin sa harapan ng Diyos. Alam niyo po yung profitable lang sa harapan ng Diyos? Lahat ng bagay na ginawa mo para sa Kanya. Hindi ko sinasabi na huwag tayong mag-excel sa ating pong school. Hindi ko sinasabi huwag tayong mag-excel sa ating pong work. Hindi ko sinasabi huwag tayong mag-excel sa ating pong mga studies. Ang sinasabi ko po, huwag niyo papabayaan yung pinaka-importante. Yung mag-i-stand lang before God. Yung mga bagay na ginawa natin para po sa Diyos. Maganda po kasi makita po tayo ng mga Kristiyano na nag-i-excel na sa church, nag-i-excel pa sa school. Tama? Kasi mahirap din naman, kung nag-i-excel ka sa church, at hindi ka nag-i-excel sa school, parang hindi tama, hindi rin balance. There's something wrong. At anong mangyayari yan sa mga estudyante na active sa church, pero pagdating sa school, pulpol, anong sasabihin ng magulang? Huwag ka na mag-church. Minsan, ganun yung nagiging reasoning ng mga magulang, na kaya kaganyan sa school dahil sa church. Mali naman din po yun, mga kapatid. Ba't naman natin sinusi yung ministry? Pag-asa nga po nila yan, more than dun sa magandang buhay financially, kahit magandang buhay niyan financially, kung hindi naman maganda yung character niyan, kung hindi naman niya matuturuan ng salita ng Diyos, anong klase po yun? Nakakalungkot po. Meron po akong kababata, lumaki po sa church, pero dahil mas inuna po yung pangarap at yung, alam niyo po yun, yung pag-aaral, pinabayaan niya po yung kanyang spiritual life, maganda nga yung sinisweldo, pero anong meaning ng buhay? So maganda pa rin po, na nag-i-excel ka na sa church, nag-i-excel ka pa sa school, tama? So para wag mapulaan yung ministry, galingan mo rin dun sa isa mong pang responsibility. Okay, ganun po dapat, balanse po dapat ang buhay po natin. Ganun din po sa trabaho, no? Hindi naman maganda na magaling ka nga sa trabaho, tinitingala ka sa trabaho mo, pero pagdating sa church, wala kang presensya. So dapat, kung meron kang ginagawa sa trabaho mo, mas may dapat kang ginagawa sa gawain ng Diyos. Kasi ang nagbigay ng trabaho mo, Diyos din po. At Diyos din po ang pwedeng magtanggal ng trabaho po na yan. Okay. What we need to do is come before Him, sabi po sa main verse po natin, in the multitude of His mercy, so that we can be acceptable and righteous in His sight. Sabi ko po kanina, lahat po ng ating pong katwiran, walang saysay po yan sa harapan ng Diyos. Kailan lang po magkakaroon ng saysay? Lahat ng ginagawa natin sa Diyos. Kapag tayo po ay lumapit, humingi ng awa sa Diyos, at tayo po ay lumapit na nangingi ng kapatawaran po sa ating pong mga sala. Only then, di ba, in the multitude of His mercy, can we be acceptable and righteous in His sight. Malinaw po mga kapatid? Isipin niyo po ito.
before salvation, ang ginagawa po ng tao maging mabuti. Tama? Ang akala ng tao, upang makapunta ng langit, kailangan maging mabait. Okay? So, ang ginagawa to, maging mabait, pero walang kapatawaran. Nagkakasala pa rin. Ang tanong po dyan, gaano kabigat na kabutihan ang pwedeng magtanggal ng ating kasalanan? May nakasulat bang ganyan sa Bible? O gaano namang kabigat na kasalanan ang magtatanggal ng ating pong kabutihan? These things are, unreasonable. Kaya nga malinaw po ang daan patungo sa langit. Sa ating po mga first-time visitors, ang ating pong tinuturo, alinsunod po sa Biblia, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang Panginoon lamang Jesus, Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Nasa po ba ang Father? Our Father which art in heaven. So paano po tayo makakapunta ng kalangitan? Tanging sa Panginoong Jesus lamang po. So kahit maging mabuti ka, kahit maging mapagbigay ka, ang katotohanan, meron pa rin pong kasalanan. At yung kasalanan natin, gaano kabigat na kabutihan ang magtatanggal po sa ating kasalanan? Wala pong nakakaalam. At wala pong tinuturo na ganyan po ang Bible. Ang magtatanggal lamang po ng epekto ng kasalanan sa ating pong buhay ay pananampalataya lamang sa ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang tunay na daan patungo po sa langit. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Kayo po magbasa. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ready? Begin. O, i-post lang po yan ha. Napakalinaw po ng sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya po ako nagtataka, bakit merong mga relihiyon na nagtuturo pa rin na ang daan sa langit ay umanib ka sa church. Ang daan sa langit, gumawa ka ng mabuti. Ang daan sa langit ay magkumpisal ka. Ang daan sa langit ay magbayad ka ng ganito, mag-aral ka ng ganito, alamin mo yung ganitong klase ng mga bagay. Ang simple-simple lang po ng daan patungo po sa kaligtasan. For by grace, biyaya lamang ng Diyos, are ye saved through faith. Pananampalataya sa ating pong Panginoon. And take note ang sinabi sa kasunod, and that not of yourselves. Ibig sabihin, wala kang pwedeng gawin upang maligtas ka. Not of works. Ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa ating po Panginoong Hesus na siyang namatay, nailibing at nabuhay magmuli. Napakalinaw po ng daan po patungong kaligtasan sa mga first-time visitors po natin. Nawa po, upang tayo po ay mapunta ng kalangitan, ma-realize po natin na tayo po ay makasalanan at walang kabutihan ko ang pwedeng magtanggal ng aking kasalanan. Ang magtatanggal lang nito ay pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas. At ang sabi ng Bible sa Romans chapter 10, ang lahat ng tatawag po sa pangalan ng ating pong Panginoon ay maliligtas. Amen? So makita po natin, before salvation, we try to make up for our sins by doing good things until we realize that only Jesus can cleanse us from all sins. And take note mga Kristiyano, tayo pong mga tumanggap na sa ating pong Panginoon. After our salvation, it's still the same. Our good deeds can never make up for our carnality. We still need the forgiveness of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, yung goodness natin, it's wasted without Jesus' forgiveness. Our worship is wasted kung wala ang pagpapatawad ng ating pong Panginoon. Kaya dapat lumalapit po tayo, sumasamba tayo, humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng awa sa ating pong Diyos. To approach a guiltless God, remember 1 John 1:9. To approach a guiltless God, remember 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. God deserves a high respect pag tayo po'y nag-worship. Remember that we are worshiping a great God. Remember that we're worshiping a guiltless God. And number 3, and last, remember that we're worshiping
a good God. We want to worship God in high reverence because of His goodness. Pag nakita nyo po, sa main verse po natin, yung multitude of His mercy, yung beauty of holiness, yung mercy and holiness niya, they complement His goodness. Kino-complement niya yung kabutihan po ng Diyos. Bakit po? Kung makasalanan po ang Diyos, He cannot be a consistent good God. Hindi natin masasabing God is good and all the time. Hindi natin masasabi yun kung makasalanan ng Diyos or kahit may isang bahid ng kasalanan ng Diyos. Kaya maganda, we worship Him in the beauty of holiness. Because if our God is holy, then He can be a consistent good God. Amen? On the other hand, yung mercies ng Panginoon can show that He can reach down the sinful man. Kaya may mercies ng Panginoon, I mean yung mercies ng Panginoon, it proves na kaya niyang i-reach down yung sinful man. Goodness is about doing something beneficial to a person. Yan po ang goodness. Doing something beneficial to a person. It is a good reason to worship God because of His goodness. Kaya nga sa feasting kahapon, ang title, Thank You Lord. Diba? Kung nakinig po kayo sa feasting kahapon ni Pastor Poy. Napakasarap po na purihin natin ang Panginoon, pasalamatan ang Panginoon dahil napakabuti niya sa ating pong mga buhay. Yung goodness po ng Panginoon, that's something na merong effect po sa atin. Tingnan niyo po nga, yung unang puntos po natin, tsaka pangalawang puntos, that's His own. That's His character. No? I mean, sa Kanya po yon. Yung greatness po niya and yung guiltlessness po niya, yung pagiging banal po niya, yan po ang Diyos. Okay? Pero alam niyo po, yung talagang may impact sa atin, yung goodness niya. Because yung goodness niya towards us. Naintindihan niyo po? His greatness and guiltlessness, that's His own. Okay? Of course, may effect po yan sa atin, no? Pero that's His own. Pero yung goodness na, that's towards us. Tayo po yung beneficiaries ng goodness po ng ating pong Panginoon. Kaya nga, we worship God with high respect because of who He is and what He does. Sumasamba tayo sa Panginoon dahil kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya sa ating pong mga buhay. Amen? I worship God for His goodness because it's relevant to me. I saw God's goodness personally in my life. Sino ba naman ako sa harapan po ng Diyos? Praise God! Ako po'y nakakapaglingkod sa Panginoon. Praise God! Ako po'y nakakapagsamba sa ating pong Panginoon. Sino ba naman ako? Hindi ako ang pinakamagaling sa mundong ito. Hindi ako ang pinakagwapo sa mundong ito. Siguro sa mata lang ni Jessica, pero sana. At saka siguro kay Mami Sara, no? Kaso kamukha ko naman si Pinons, no? I'm not the best in this world, but I was given an opportunity to serve God, to worship God. Sino pa naman ako? Kabutihan ng Diyos yun sa buhay po natin. Kung titignan nyo po, no, pag in-assess po natin yung mga buhay natin, napakabuti ng Panginoon sa buhay nyo po. Napakabuti ng Panginoon sa buhay nyo. Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi ba deserve yan ang high respect kasi napakabuti ng Panginoon sa buhay natin? Yung tipo lang na may mga blessings tayo hindi natin deserve. Yung meron tayong Ama na concern po sa atin, na pinoprovidean yung ating pong mga pangangailangan. Yung sinasalba tayo sa ating pong mga problema at mga kabigatan, na kahit may sakit po ang buhay po na ito, may mga pasakit sa buhay po na ito, meron po tayong pag-asa. Hindi ba yung papakita ng kabutihan po ng Diyos sa buhay po natin? At dahil mabuti ang Diyos sa buhay natin, hindi ba dapat irespeto natin siya ng mataas? Igalang natin siya ng mataas? Pag nainisip ko pong aking pong buhay, nakagawa po ako ng marami pong mga kasalanan po sa aking pong buhay. Nag-backslide po ako ng matagal, ilang taon din po yan. Sinayang ko po yung taon ng aking pong pagkabata, no? Although palagay ko naman, no, na-enjoy ko pa rin naman po siya, pero may mga taon na sana po, ginugol ko na lang po sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po yung kwento po ng aking pong buhay.
Buti na lang. Pinatagpulit ako ng Panginoon. Buti na lang may mga ginamit po ng mga tao po dito po sa church upang makapakinig po ako ng salita ng Diyos na siyang bubuhay ulit sa akin pong puso upang maglingkod at mag-commit ng aking pong buhay na ayoko nang iwan ang isang mabuting Diyos na kahit ako ay nasa lugar ng kasamaan, ako ay nasa sitwasyon ng buhay ko na ako ay masama sa Diyos, pero ang Diyos ay naging mabuti pa rin po sa akin. Pag iniisip ko kung gaano kabuti po ang Diyos, nung time na nasa backsliding ako, pwede akong bigyan ng matinding sakit ng Diyos. Pwede akong parusakan ng Diyos. Pwedeng wag nang i-provide ng Panginoon yung pangangailangan ko. Pero ganun pa rin po yung preservation ng Panginoon. Nandun pa rin yung provision ng Panginoon. Nandun pa rin po yung protection ng Panginoon. Bakit? Kasi mahal niya ako eh. Kasi mabuti sa akin ang Diyos. Kasi alam ng Diyos na gagamitin pa niya ako sa gawain niya someday. Natatawagin niya ako sa ministeryo. Pag na-realize ko lahat ng ito, napakabuti ng Diyos, no? Ilan po sa atin ang may testimony na muntik na mamatay, pero binuhay pa rin po ng Diyos dahil may purpose pa siya sa'yo. Dahil gusto pa niya na makita mo na mabuti siya sa buhay mo. Gusto pa niya ma-appreciate mo yung kanyang goodness. Kaya walang magsasabi sa atin dito na masama ang Diyos sa akin. Never pong magiging masama ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kung siya ay nga'y good, even to the unthankful, even to the evil, how much more sa kanyang mga anak? Psalm chapter 34 verse 8. Psalm chapter 34. Psalm 34 verse 8. Isa sa mga paborito pong mga verses. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Yung goodness po ng Panginoon, pinapakita po dito that it can be felt. Hindi po drawing lang ang goodness ng Panginoon. It can be felt. It can be found out. Pwede natin ma-realize sa buhay natin. Pwede natin makita sa buhay natin. Pwede natin maramdaman sa buhay natin. Pwede natin maranasan sa buhay natin ang kabutihan po ng Diyos. It can be felt. It can be found out. And alam niyo po, sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, it will be forever. Hanggang mamatay po tayo. Hanggang kunin po tayo ng Panginoon, hindi magmamaliw ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Dahil may naghihintay na langit na bayan. Kaya hindi ako naniniwala na nawawala ang kaligtasan. Kasi kung nawawala ang kaligtasan, anong klaseng Diyos yun? Binabawi niya yung kabutihan niya. Pero dahil mabuti ang Diyos all the time, alam kong kaligtasan ko, pag ako iligtas ng Panginoon, forever na po yan. Kaya yung goodness ng Panginoon, it will be forever para sa lahat ng mga nanampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya naman mga kapatid, if God is good to us, He deserves our steadfast faithfulness. He deserves our steadfast faithfulness. Sana po dahil mabuti po ang Diyos, ibigay natin yung mataas na paggalang sa pagsamba sa Kanya. Ibigay natin yung faithfulness natin sa ating pong Panginoon. Bakit? Naging good siya sa buhay natin, naging faithful siya sa ating pong buhay. Dapat makita po sa atin, we have to give God the worth He deserves. Ulitin ko po mga kapatid, give God the worth He deserves. Kung ikaw, vinalyo ka ng Panginoon, kung ang Panginoon naging mabuti sa'yo, sana ibigay mo rin sa Panginoon deserve niyang worth sa buhay mo. Kung nasa buhay ka na pinagpala, sana ang buhay mo rin ay nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos at pagpapahalaga sa ating pong Diyos. Give God the worth He deserves. Give God the work He deserves. Yung paglilingkod na deserve ng ating Panginoon, yan pong ibigay po natin sa Kanya. Sapagkat hindi niya titigil ang pagkilos ng Diyos sa ating pong mga buhay. Imagine yung pong kabutihan ng Panginoon. Tinatama niya tayo sa ating pong mga pagkakamali. Pinoprovide niya po yung ating pong mga pangangailangan. Tinuturuan niya po tayo sa ating pong mga dapat matutunan. We have to give back to the Lord by giving the work He deserves. Sana ipakita po natin yung pagpupursige na deserve ng ating pong Panginoon. Grabe po yung example na pinapakita po sa atin ng ating pong Tatay Bishop. Umaga pa lang, nagpe-preach na. Kahapon yata, 5 beses nag-preach yung ating pong mahal na Bishop. Bakit na ginagawa po yun? Dahil ang Diyos ay napakabuti sa kanyang buhay. Kaya ang binibigay po ng ating pong Tatay Bishop, the work that God deserves.
Kaya ako, nahihiya po ako. Diba, na wag po tayong maging tamad. Bakit po? Dahil meron tayong example ng isang masipag na senior pastor sapagkat yun ang deserve ng Panginoon. Tapos pangalawa, nakita ko mabuti ang Panginoon sa buhay ko. Ako pa ba magtatamad sa Panginoon? Diba ganun po yun? Usually kung sino yung mabait sa'yo, anong ginagawa natin? Masama po tayo? For example po, Mami Miriam. For example lang po ito ha. Kunyari, every week, bibigyan kita ng, ano po paborito niyo pong prutas, Mami Miriam? Grapes. Every week, bibigyan po kita ng grapes. Diba? Ano po magiging trato mo sa akin, Mami Miriam? Malamang magiging mabuti sa akin si Mami Miriam. O mabuti po sa akin to si Mami Miriam, ha? Malamang magiging mabuti sa akin si Mami Miriam. Okay? And sometimes, kunyari, medyo maging pasaway ako kay Mami Miriam, magdadalawang isip siya na sawayin ako. Bakit? Kasi naaalala niya yung grapes na binibigay ko sa kanya. Example lang. Ang totoo niyan, siya nagbibigay sa akin ng grapes. Nagagets niyo po yung illustration? Yung Diyos na mabuti sa'yo, may puso ka ba na i-offend yung Diyos na yon? Gagawin mo ba na maging masama sa Diyos po na yon kung nare-realize mong napakabuti ng Diyos? Yung illustration po natin, every week ang Diyos, every time, mabuti sa atin. Opo, every second, every hour, every day. Ang Diyos, mabuti po sa atin. Kaya kung nalilas natin mabuti ang Diyos, give God the high respect by giving Him the work He deserves. And give Him the worship He deserves. Sana po, ang ibigay natin pagsamba sa Panginoon, yung mataas na pagsamba. Huwag niyo siyang bigyan ng basurang pagsamba. Huwag niyo siyang bigyan ng tiratirang pagsamba. Huwag niyo siyang bigyan ng kung ano-ano lang na pagsamba. Ibigay natin yung worship, the high worship that God deserves. The high respect of the true worshipers. Sana po lagi ito maalala, remember that our God is a great God. Amen? Remember that our God is a guiltless God. And remember that we're worshiping a good God. Sana po ay natuto po tayo sa mensahe po na ito. Tuloy po tayo lahat. Let's all stand. Siguro po yung ating po mga first time visitors, para mas malinaw niyo pong maintindihan po ang daan patungo po sa kaligtasan, ay sama lang po kayo sa ating pong counselor. Kung marami sila, pwede siguro sila sa taas. Kung ano po. Sige po, sama lang po sa ating pong counselor, yung ating po mga first time visitors. At ayaw palagpasin yung pagkakataon na kayo po ay makapakinig ng tama na turo po patungkol po sa kaligtasan. At sa lahat po sa atin dito, it's time for us to set our ways right in the presence of God. Maybe may mga times na papabayaan natin o nabibigyan natin ng mababang pagkilala ang pagsamba natin sa Diyos. Maybe tayo po'y nabubuhay sa maling daan or maling landas. It's time for you to go here in the altar and commit yourselves once again to God and to ask forgiveness sa ating po Panginoon. Lahat tayo nagkakasala po. Ang importante, pag-aalap tayo sa Diyos, meron tayong puso na basag sa Kanya, humihingi ng tawad sa Panginoon, at handang magbigay ng mataas na pagsamba, mataas na paggalang, mataas na pagkilala sa Diyos. O kaya baka gusto mo lang pasalamatan ang Diyos sa iyong buhay dahil siya'y naging mabuti. For His greatness, for His holiness, for His goodness in your life. Come on, pray here in the altar. Sa kung paano kayo kinausap ng Panginoon. Wala tayo may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Napakaliit lamang po natin. Huwag tayo magmataas sa harapan po ng ating Diyos. Nawa po ay natuto po tayo sa mensahe. Na-rebuke po tayo sa ating pong preaching ngayong umaga po na ito. Sige po, nalangin po ang bawat isa. Huwag po nating sayangin ang mensahe. Lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala, pero nandun po ang kapatawaran ng ating pong Diyos. Don't waste the message
Apply it in your life. Give God the highest praise, the highest honor, the high respect. He deserves it. Because He is a great God. He is a guiltless God. And He is a good God. Don't give God your less. Give God your best. He deserves it. For all His provisions. For His preservation. For all His protection. For His promises. For His pardon. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this message. Nawa, Panginoon, maitama namin ang aming pong lakad. Mai-correct namin, Panginoon, ang aming pong daan. Gamit po ang inyong salita. May we have a sensitive heart, O God, in listening to your word. Nawa, Panginoon, papasukin po namin ang turo po ng banal na Espiritu sa aming pong buhay. Huwag po kaming magalit, huwag po kaming masaktan sa katotohanan ng Biblia. Bagkus, Panginoon, ma-appreciate po namin at ma-realize namin na kahit ganun po kami kaliit sa inyong harapan, pero binigyan niyo po kayo, Panginoon, ng pagmamahal, ng importansya. Naging mabuti po kayo sa aming pong buhay. Nakita po namin, Panginoon, yung greatness niyo po. At sa amin, Panginoon, dahil niyayakap po kayo, Panginoon, ng inyong kabanalan, na kahit kami makasalanan, nandun ang inyong kapatawaran. Kaya, Panginoon, ang aming pong mga puso ngayon ay nagsusumamo, Panginoon. Hayaan niyo po kami, Panginoon, na bigyan ka ng mataas na paggalang sa aming pong pagsamba. Yun po ang deserve niyo, Panginoon. Yung mataas na paggalang na ikaw po ang nasa taas ng aming pong buhay, nasa tuktok ng aming pong buhay. Hindi ang kahit ano paman, Panginoon. Patawad, Panginoon, kung may mga time sa buhay po namin na iba ang nilalagay po namin sa tuktok ng aming pong buhay na dapat ikaw po, Panginoon. Patawad, Panginoon, kung pupunta man kami sa aming pong pagsamba o sa tuwing sumasamba kami, Panginoon, ay parang wala lang po. Hindi po yung best. At wala po kaming pag-iingat sa aming pong pagsamba. Patawad po, Panginoon. Nawa, Panginoon, this time, ma-realize namin na sa tuwing po kami ay nagsasamba po sa inyo, Panginoon, ibigay namin, Panginoon, ang mataas na paggalang. Maalala po namin, Panginoon, kung gano'n lang po kami kaliit, pero nabigyan po kami ng opportunity to worship you. Maalala namin, Panginoon, kung gano'n po kami walang saysay, Panginoon, pero nagkaroon ng saysay dahil binigyan niyo po kami ng pagmamahal niyo po, Panginoon. Maalala po namin, Panginoon, na hindi mo deserve, na hindi ka sambahin na may mataas sa paggalang. Ikaw na naging mabuti sa amin pong buhay all throughout our lives and will never be bad. Wala pong magiging instance ng evil, ng wickedness, ng pagiging bad sa buhay namin. You will be good all throughout our lives, even forever, O God. Sana ma-realize namin ito at magdulot po sa amin ng lalong mataas na paggalang sa amin pong paglilingkod at pagsamba. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang puso po, lalo po ng mga lumapit pong inyong anak. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin ng may mataas na paggalang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari po kayong bumalik sa inyo po mga upuan. Sana po ay natuto po tayo sa mensahe po ngayong umaga po na ito. Ayan po, so ang susunod na po natin, sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya'y aking pararangalan. So abangan po natin yung susunod po na yan at sana makompleto nyo po yung mga preachings po na ito. Ha? Okay, so
Okay, announcement po, ang kids musical po natin ay 2 p.m. pa rin po. Tulad po ng in-announce po natin kanina, hindi po tayo magla-livestream mamaya pong hapon, no? So wala po tayong livestream mamayang hapon, pero ang kids musical po magsisimula po ng 2 p.m. May preaching pa rin po yan, may worship pa rin po yan. So hindi lang po natin ila-live. Okay, so again, ang kids musical po natin, mamaya pong 2 p.m. po yan. Wala na po tayong mga practices ngayon, no? Cancel po ang lahat ng practices kung alam ko upang makapag-focus sa preparations. So, after this po, pwede na po tayong mag-lunch and then balik po tayo ng 2 p.m. Ang men po, ano po meron? Okay, ang men po, lahat po ng men, doon po sa taas daw po, meron daw po kayong kapihan session, okay, with Pastor Rodel Tomolak. So, lahat po ng men, wag po muna aalis, may kapihan session po with Pastor Rodel Tomolak, okay? Napakaganda naman po yan, no? Kapihan sa tanghalian. Okay, so, ayan po. And then, wag po natin kakalimutan yung ating pong anniversary this coming December 21. Opo, pag-pray po natin yung ating pong evangelism sa umaga at yung ating pong anniversary proper sa hapon. Ano po ang color po natin? Color? Okay po, so malinaw po yan ha. Powder blue po, yung kulay po natin. Filipiniana pa rin po, no? Sa babae, sa lalaki, Filipiniano. Okay, so... Ay, ano ba yan? Walang nakikinig? Okay, so, Filipiniana pa rin po sa ang ating pong tema. Okay, as usual, yun pa rin po yung ating pong tema, Filipiniana. So, yan na po. May announcement po tayo nakalimutan? Wala na po yata. Okay, so, pag-pray po natin sa ating pong mahal na Bishop, pauwi na po siya this coming week po, no? So, hopefully makasama natin siya sa Wednesday. So, sige po, yun lang po. Dito po natapos sa ating pong worship service. Gabayan po tayo ng Panginoon, ng bawat isa. Gabayan po natin ng bawat isa.